between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. Gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang appealing site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. So, ayun. Okay. Questions? Lea Ilagan from UNTV. Good morning, Secretary. Sir, ano-ano po mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... Yung normal, yung medical check-up, yung picture siya, yung height niya, profile, yung mugshot, lahat yan. Kinuha ang fingerprints niya, then the normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Sir, bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga barel? Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung di niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magagawa yan. So it's better na isurrender niya na yung mga firearms niya. Sir, sino po yung isa na lang na malapit ng mahuli? Ano pangalan? Nung isa na dito na? Para lang klaro, no? Ang connected to the flood control scandal, ang nag-surrender ay si Ramon Bautista Bong Revilla Jr., voluntary surrender. Si Bryce Hernandez ay currently under the custody of the Senate. Si JP Mendoza, ganun rin. Itong sa DPWH, ito yung mga nahuli natin. Nahuli na natin yan. Okay. Ang nag-surrender o nahuli na rin ay si RJ Salvador Domasig, Emilita Capistrano Huat as in J-U-A-T, Cristina May del Rosario Pineda, nahuli siya sa May Sagada. Tumangkang siyang tumakas at nahuli siya. At isa na lang ang natitira si Juanito Coronel Mendoza na malapit na rin namin matrack at makuha. Sir, last question na lang po. Dahil... Si Watt na lang pala naiwan. Yung Juanito Coronel nahuli na. O yung Watt na lang pala naiwan. Sir, dahil sinabi nyo na parang hindi na maaari doon sa custodial facility, ibig sabihin hindi na ito magiging kasama sa magiging option ng korte. Hindi na pwede. Thank Mr. you. Alfred Dalizon from People's Journal. Yes. Sir, morning. Sir, napakatagal na yung palaging custodial center. Pinagkukulungan ng mga ex-presidents, senators, mga generals. What made you decide na this time sa iba na po? It's not my decision. It's up for demolition. So it's up for demolition anytime this month. Kinukuha lang namin yung certificate sa DPWH na condemned yung building. The building is very old.
At maglalagay kasi may budget ng PNP na magtayo ng bagong headquarters na hindi na kasi kasya dito eh. So magtatayo ng bagong building at doon ang proposed site ng bagong building nila. Sir, last question, sir. Paano po nag-surrender si ex-senator? Abay, Voluntary? siya mismo pumunta rito on his own. Voluntary surrender yun sa kanya. Mr. June Veneracion of GMA. Sir, paano nag-arrive yung decision na sumurrender siya at ano ang naging arrangement nung sinabi niyang susuko siya voluntarily dito sa company? Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At tinanggap naman siya rito sa CIDG. Doon siya nag-voluntary surrender. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala pong intermediary. Wala na. For the record, matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Sigurado dyan, sir, may mga mag-iisip, malaking tao, baka special treatment ito. How would you respond? Special treatment? Oo. Well, number one, ang sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, nakita niyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay sinabit na namin sa sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon. Thank you, sir. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good morning, sir. Sir, ilan po yung firearms na isinuko ni Senator? Parang 20 firearms. It includes long firearms and short Yes. firearms na rin. Basta lahat, sir. Lahat yun. Yun lang yung meron siya na... Yes. I think 7 long firearms and 14 na short. Thank you, sir. Kanina may sinabi kayo, may nagtangkang tumakas dyan. Hindi, dito. Yung isa na, sino ba nahuli natin sa Boracay? Ay, yung Christina May Pineda, nahuli sa Sagada. Sa Sagada siya nahuli. Ano, sir? Nagbabiyahe ba siya Nagbabiyahe that siya. time? Nagbabiyahe siya, tapos na-checkpoint siya. Tapos nahuli siya. Thank you, sir. Edniel Parosa of DZRH. Hi, Shek. Shek, nung nakausap ni Chief, si Senator Bong, pwede bang mabigyan kami, sir, ng story? Araw tumatakbo siguro thought process niya, bakit nagtiwala siya na sumuko sa Philippine National Police? Kung ako rin naman, magsusuko ako basta may warrant of arrest ako eh. Kasi katulad kay Atong Ang, basta magkapersahan ng arrest, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Tingnan nyo to. He has 20 firearms, di ba? Voluntary siya nag-surrender. Si Atong Ang, he has 6 firearms. Kinancel namin. Kasi he's, fugitive siya, di ba? So kay Atong Ang, we will deal with him as armed and dangerous. Kay Senator Bong, I advise him pumunta na rito para matapos na ang intriga at walang untoward incidents na mangyayari. Sure, meron kaya siyang siguro request or gustong arrangement? Kaya siya Wala tumulong naman. sa PNP? Wala naman. Siyempre, he seemed, malungkot siya eh. Diba? Pero ang sabi ko na lang, we'll do the best we can. Ako personally, maghahatid sa kanya papuntang Sandigan Bayan. At ako, pagdating doon, i-hand over ko na siya sa officer of the court. Sila na ang bahala. Sure, another matter. Bago itong warrant na ito, may isa pang dating warrant sa flood control scandal. Anong update, sir, doon sa mga hinaharap natin? Kasi parang ang tagal na may surrender feelers nung nasa mga SunWest Executive. May mga nadadagdag pa, Yung sir? isa nasa Amerika, malapit na namin makuha. Yung isa nasa New Zealand, na-locate na rin namin. So, pag-cancel ng passport nila, ang Homeland Security nang hahabol sa kanila. Ilan pa sila, sir? Yung maliban kay dating Congressman, Sir Saldico? Parang dalawa. Dalawang executives ang ando doon sa, isa sa Amerika, isa sa New Zealand. May mga at-large pa rin dito, sir, di ba? Na nasa bansa. Nahuli na rin sila lahat. I don't have the complete list with you. Thank you, sir. Miss Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, linawin ko lang po, ito pong kaso po ni Senator Bong Revilla. Non-bailable po ito. Ano Yes. kaya yung magiging next steps niya po? Well, pagharap sa kanya sa Sandigan Bayan, haharap siya sa indictment, plea niya, guilty or not guilty.
Pagkatapos nun, since non-bailable, ang sandigan na mag-decide kung saan siya ilalagay. Anong incarceration site. Okay po. Sir, meron po kasi siyang pinost po na video. Sinasabi po niya na parang walang naging due process sa nangyari pong insidente na to. Na-mention niya po ba sa inyo yung mga... Hindi namin pinag-usapan yun eh. Hindi namin pinag-usapan. Okay po. Pero nabanggit niya po sa inyo na sabi po niya ay handa niya tong harapin dahil wala naman daw po siya kagabi. kasalanan. Binanggit niya sa akin yan. Nung sabi ko mag-surrender na siya, handa naman siya. Kayo rin po ba nag-encourage sa kanya para mag-surrender? Oo. Nag-encourage din ako sa kanya. Okay. Kung hindi po ba siya magsusurrender, sir, mas magiging mahirap po yun. Mahirap yun. Actually, mas madali. Kasi alam ko naman lahat ng pupuntahan niya eh. Di ba? So, pero since ito, mas mahirap kasi persahan yun eh. Di ba? Ito voluntary. Kaya emotionally and physically, mas madali para sa lahat. Yung last na lang po na natin, co-accused, saan na po yung... May leads na po ba tayo kung nasaan? Meron na, pero hindi pa namin sasabihin sa inyo, pero may leads na kung nasaan siya. Okay po, thank you po. Mr. Jason Sigales, Inquirer. Good morning, Sec. Possibly po no, sa Payatas Jail, kung sakali man, sir, si Sen Revilla po, no? Kung saan man po ipadala, sir, ng Sandigan Bayan si ex-senator, ano pong garantisado ho natin na since big name ho siya, may guarantee ho ba tayo of safety ho sa kanya na wala hong gang violence makaka-inflict ho sa kanya? Ayun ang kine-consider talaga namin, yung gang violence. Kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population yun eh. So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. But he will be with the general population? So far, depende yan sa order ng Sandigan. Ihintayin natin. Mark Makalalad of DZBB. Hi sir, good morning. Kamustahin ko lang sir yung overnight stay niya sa CADG and kamusta yung medical examination na ginawa sa kanya? Siguro si General Morico. Sir, just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure when it comes to dealing with Kadalasan kasi sir yung mga nakukulong na mga high profile, meron silang mga iniinda. Wala bang health condition na nabanggit si ex-Senator Revilla sa CADG? Si Senator Bong, sir, he's alam mo naman, action star si sir, kaya very fit po siya, kagaya ni SILG. So nothing to worry about his health? No, just to say it, Cindy, he was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. So sir, in good health condition po siya Very ngayon, good just health to be clear. condition. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be. Even healthier. Oh. Kasi sir, previously, di ba, meron siyang injury. Dati pa yun. That was 4 years ago. 3 years ago. Nung na-injure siya nung shooting, Achilles tear siya. Pero matagal na yun eh. He's been working out. Nakikita ko sa labang nagja-jogging pa minsan eh. So he's in good physical shape. Thank you, sir. Marlene Pajernos of DZMM. Hi sir, clarify ko lang po yung dun sa isa pang at-large na si Emelita Juliat. Sir, meron na bang... Sino ulit? Yung at-large po na isa pa, yung Juliat po. Meron na ba sir surrender feelers po? Sorry. Huwat. Sir. What are you... May surrender feelers na po ba tayo? Wala pa. Pero alam na namin kung nasaan siya. Tapos sir, pero nasa Pilipinas po siya sir, hindi pa naman siya nakakalabas ng bansa. Mukha, dito pa siya. Okay sir. Last na lang sir, yung kay Cristina Del Rosario, arrested by CID. PNP. Yung Cristina May Del Rosario Pineda. She was arrested at the checkpoint near Sagada. Siya po yung papatakas sana? Hindi patakas, patago. Patago sana? Alright sir, thank you. Hindi pa naman nahuhuli kaya hindi pa natatakas yun. So, patago pa lang. Okay sir, thank you sir. Any other questions, please? Okay, sir. Ang pinakamalapit kasi dito is Payatas, Bikutan, and Karingal.
So, depende yan sa appreciation ng court kung saan siya ilalagay. Sir, last question. Sir, yung lahat ng detention facilities na yon under sa iyo rin, sir. Yes, DGNP lahat. yes. BGNP tsaka PNP. Yes, Dalawa and, sila. yung assurance nyo lang sa public na there will be no special treatment. There will be no special treatment. Wala air talaga. conditioning system and Wala cell phones. talaga. Kahit puntahan nyo ngayon, walang air conditioning system doon eh. Wala talaga. Sir, Bea po from Bombo Radio Philippines, sir. Regarding lang po kay Mr. Charlie Atong Ang, kasi parang pinuna po ni Atty. Rowena Guanzon yung 10 million na pabuya natin, no? Dun sa paghahanap sa kanya. So, sabi po niya, alam na po ng pulis talaga dahil matagal na pong naka-surveillance ang DILG as well as the PNP doon kay Atong Ang. And yung 10 million daw po ay paghahatian lamang po ng mga pulis dahil alam naman na po nila. At kunwari lang daw po na... That's a very unfair statement. Yes po. Kung alam ko lang yun, it is to my interest na makuha siya kagad. Ako naglagay ng bounty yun mula sa funds ng office ko. Ba't ko pa gagawa ng drama yan, di ba? Hindi mo na ako maarting tao eh. Kukunin ko yan as soon as I can. Sir, ano na lang po yung masasabi niyo dun sa mga taong nagbabato ng mga issue na ganito regarding dun sa... Well, nakatatlong raid na kami in the last 2 days. 3 separate places na may informants nagsabi, all negative. So, we are actively pursuing him kung saan. Meron pang 4 other locations kaming minamatay in the next 2 days na pupuntahan rin namin. Thank you, sir. No more questions? Okay na? Okay. Thank you so much Okay, for thank you very attending much. this Thank you very press much. con. Thank you so much, guys. Follow-up lang. Although sinasabi ng immigration, based on immigration records, nandito pa siya. Pero wala bang indications na nakalabas? Wala pa. But it is possible. Pero wala. Lahat ng indications nandito. Si Atong ba to? Si Atong? All indications is still here. Kasi nangyari na before, di ba? Ang dami That's na right. nakalabas. So we will know. Ang Chief PNP will coordinate with Interpol para makita kung merong sighting sa kanya sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Alam ko, nasagot nyo na ito mga nakaraan pero ulitin ko na lang. Well, lahat siya kasi chismis eh. Ano Di ba ba? mga difficulties? I mean, alam naman natin yung resources. Marami kasi siyang pera eh. So, yung ganyan karaming pera, madali gumawa ng paraan na magtago. Pwede bumili ng mga bahay yan sa malayo na parang Bin Laden yung matataas yung pader. Kaya na gawin yan eh. Di ba? Na nagtatago. So, kung gano'ng karami ang pera mo, mas madali ang kapasidad. But, ang pera niya, hindi katumbas ang pera ng ng buong gobyerno. So, gagamitin na natin ang resources namin para mahanap siya. Thank you so much. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.